Humihinto ang mga makina ng Rusya, parehong literal at sa ekonomiya. Ang bansang dating nagpaproduce ng milyon-milyong sasakyan at nagpapatakbo ng mga tren sa 11 time zones ay nahihirapan ng panatilihing gumagalaw ang kahit ano. Tumigil ang operasyon ng mga pabrika ng sasakyan at nasira ang mga linya ng tren. Kaya naaantala ang mga pagpapadala na dating nagpapalakas sa ekonomiya. Ang pagbagsak ng mga sistemang ito ay nagpapakita ng isang bansang nahihirapan dahil sa digmaan, parusa, at lumiliit na ekonomiya. Sa bansang nakadepende sa likas na yaman tulad ng Rusya, ang mga kotse at tren ay hindi lang paraan ng paglalakbay. Sila ang lifeline na nagpapatuloy sa ekonomiya. Ngunit unti-unti na silang nawawala, hinihila pababa ang ekonomiya. Tatalakayin sa video ang pagbagsak ng industriya ng Rusya at ang implikasyon nito sa natitirang bahagi ng mundo. Talakayin natin ang industriya ng sasakyan. Isang kwento ng pagmamalaki na naging kawalan ng pag-asa sa loob lamang ng ilang taon. Noong panahon ng Soviet, ang mga tatak tulad ng Lada, Com-AZ at UAZ ay hindi lang basta mga kotse at truck. Itinuturing silang mga simbolo ng talino at galing ng mga Ruso. Ang mga Ladas ay ine-export sa buong mundo mula silangang Europa hanggang Latin America bilang patunay ng kakayahan ng Soviet Union sa pandaigdigang entablado. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, nakapag-adapt pa rin ang industriya ng sasakyan ng Russia. Noong 2000 at 2010 at 10 namuhunan ng malaki sa Russia ang mga dayuhang kumpanya tulad ng Renault, Nissan at Volkswagen. Nagtayo sila ng mga pabrika at nakipag-partner sa lokal na kumpanya. Ang Avtovaz, gumagawa ng Lada, naging joint venture kasama ang Renault. Kamakailan, parang nagmo-modernize na ang automotive industry ng Russia. Gumagawa ng mga sasakyang kayang makipagsabayan sa Western brands. Ang mga bagong modelo ng sasakyan mula sa mga assembly line ay nagsimulang asahan ng mga Russian na mamimili na kasing ganda ng mga sasakyan sa kanluran. Subalit noong 2000 at 22 nagbago ang lahat. Ang pananakop ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng sunod-sunod na parusa mula sa kanluran na tumama sa industriya ng sasakyan na parang maso. Hindi lang basta nagbawas ang mga dayuhang kumpanya. Tuluyan silang nag-empake at umalis. Umalis si Vernaltsa at Vovos, kaya minadali ng kumpanya ang paghanap ng solusyon. Itinigil ng Mercedes, Toyota, Ford at iba pa ang kanilang operasyon. Isinara ang mga pabrika at dealership. Biglang naputol ang koneksyon ng mga Russian na gumagawa ng sasakyan sa pandaigdigang supply chain. Wala nang microchips mula Alemanya, piyesa ng makina mula Hapon, at advanced na preno mula Estados Unidos. Biglang tuminding epekto nito. Kung wala ang mga piyesang ito, hindi makakakilos ang mga pabrika. Bumagal ng husto ang mga linya ng asemblya. At ang iba ay tuluyang huminto. Sa pagtatapos ng 2022 masyadong lumala ang sitwasyon ng Avtovaz. Kaya nagsimula itong magbenta ng mga sasakyan na kulang sa mahalagang mga safety feature gaya ng airbag at anti-lock brakes. Isipin mong bibili ka ng bagong kotse sa 2023 na parang ginawa pa noong dekada 80. Iyan ang naging realidad para sa maraming mamimiling Ruso. Mas matindi pa ang ipinapakita ng mga numero. Noong 2023, bumaba sa pinakamababa ang produksyon ng sasakyan sa Russia sa nakalipas na 30 taon. Nahihirapang makaraos ang mga pabrikang dating gumagawa ng daan-daang libong sasakyan taon-taon. Ayon sa Avtovaz, bumaba ng mahigit 50% ang produksyon kumpara sa antas bago ang mga parusa. Ang Com-AZ gumagawa ng truck ay nakaranas din ng parehong mga pagsubok. Bumaba ang produksyon habang nagmamadali silang humanap ng mga piyesa. Bumagsak ang lokal na demand para sa mga kotse dahil kinakain ng implasyon ang ipon ng mga tao. Dahil sa pagtaas ng interest rates, natuyot ang consumer credit. Hirap nang bumili ang mga Ruso ng bagong kotse, kahit makahanap man sila. Nagsimulang magsara ang mga dealership at lumala pa ang mga problema mula noon. Ayon sa ulat, 200 dealership o 5% ng kabuuan ang nagsara ngayong taon. Bumagsak ng higit sa 25% ang benta ng mga bagong sasakyan sa 2025 at halos 1/4 ng mga natitirang dealer ay nahihirapang makaraos. Ang mga kwentong tulad nito tungkol sa mga sistemang tahimik na bumabagsak ay hindi gaanong kumakalat dahil sinusubukan ng algorithm na itago ang mga ito. Hindi pinapansin ng Kremlin ang mga ito. Kung sa palagay mo'y dapat makita ang kwentong ito, i-like at mag-subscribe na. Nakakatulong ito upang maabot ang mga videong naglalahad ng totoong kalagayan sa Russia. Salamat!
Ano ang ginawa ng Russia nang mapansin nila ang problema? Lumapit sila sa China. Nang umalis ang mga kumpanyang kanluranin, nakita ng mga Chinese na gumagawa ng sasakyan tulad ng Haval, Geely at Chery ang isang pagkakataon. Binahan nila ng kanilang mga sasakyan ang mga pamilihan sa Russia. Biglang tumaas ang benta. Noong 2023, halos 40% ng mga bagong bentang sasakyan sa Russia ay mula sa mga Chinese na brand, mula sa 10% lang ilang taon ang nakalipas. Dahil sa pagnanais manatiling bukas, ang mga pabrika sa Russia ay nagsimulang baguhin ang kanilang mga assembly line para gumawa ng mga modelong Tsino gamit ang mga lokal na brand. Sa unang tingin, parang paraan ito para manatiling buhay ang industriya. Pero kung susuriin mong mabuti, parang saklay lang ito na baka hindi magtagal. Kadalasang mas mahal ang mga Chinese car kumpara sa Russian Lada. Kaya di ito abot kaya ng maraming mamimili. Problema rin ang kalidad. Pangkaraniwan na ang mga reklamo sa hindi maaasahang makina, mumurahing interior, at madalas na pagkasira. Ang mga mamimiling Ruso, sanay sa matitibay ngunit lumang Lada, ay hindi natutuwa magbayad ng mataas para sa mga sasakyang hindi tumatagal. Samantala, lalo pang lumakas ang posisyon ng China sa lahat ng ito. Dahil wala ng kompetisyon mula sa kanluran, hindi lang nagbebenta ng sasakyan ang mga kumpanyang Chino, sila na rin ang nagtatakda ng mga kondisyon. Tumataas na ang mga presyo, papalapit na ang mga patakaran sa warranty, at nagiging mahirap nang dumating sa oras ang mga piyesa. Ilang analyst sa Rusya, tahimik na nagbababalan na pinapalitan lang ng bansa ang isang uri ng pagdepende ng isa pa. Sa kasalukuyan, mas lamang ang China sa negosasyon, at limitado ang magagawa ng Moscow para lumaban. Mas malala pa, ang Rusyang industriya ng sasakyan ay umaasa pa rin sa mga dayuhang piyesa at teknolohiya. Maaaring binubuo sa Rusya ang mga sasakyang Chino, pero ang mahahalagang bahagi tulad ng chips at sensors ay galing pa rin sa ibang bansa. Mahirap makakuha ng mga piyesang ito dahil sa mga parusa na nagpapahirap sa mga supply chain. Ang pag-asa ay nagpapakita ng mahirap na katotohanan. Ang pagtatangka ng Rusya na palitan ang mga kasosyong kanluranin ng mga kasosyong Chino ay hindi nakalutas sa problema. Inilipat lang nito ang problema at ramdam na ng mga mamimili ang hirap. Dahil sa limitadong pagpipilian at mataas na presyo, maraming Ruso ang mas pinipiling panatilihin ang lumang sasakyan o bumili ng second hand na kulang din sa supply. Ang industriya ng sasakyan sa bansa na dati ipinagmamalaki ay pilit nang bumabangon sa hirap at umaasa sa natitirang panahon. Isa pang elemento sa kwento ay ang pag-usbong ng isang itim na merkado. Dahil sa pagtigil ng opisyal na pag-aangkat mula sa kanluran, biglang dumami ang mga gray import. Ang mga kotse ay palihim na isinusulong sa Russia sa pamamagitan ng mga karatig bansa gaya ng Armenia at Kazakhstan. Kadalasang may kaduda-dudang papeles. Ang mga sasakyang ito ay umiiwas sa buwis at regulasyon na nagdudulot ng suliranin sa gobyerno. Nanganganib din ang kalidad dahil ilan sa mga kotseng ito ay inayos lang mula sa wasak o mga modelong hindi pumasa sa pamantayan ng kaligtasan. Dahil sa mataas na demand, kahit mga departamento ng pulisya at ahensya ng gobyerno ay bumibili ng mga sasakyang Chino o gray market para mapanatili ang kanilang mga fleet. Ang merkado ng mga second-hand na sasakyan ay naging parang nagkakagulo. Nagmahal ng husto ang mga lumang sasakyan dahil kulang na ang supply at di pa rin maaasahan o napakamahal ng mga bagong import. Dahil sa matinding pangangailangan, kahit anong may gulong ay binibili na ng mga tao. Maski kalawangin o halos sira na. Ang pagtaas ng demand ay nagdulot ng pagkakataon para sa pandaraya sa odometer, kung saan binababaan ng mga nagbebenta ang kilometrahe para tumaas ang presyo. May mga sasakyan sa Moscow o Yekaterinburg na nagpalit na ng may-ari ng 3 o 4 na beses. Mas lumalaki ang posibilidad na mas hinala ang bawat bagong paglalathala ng bentahan. Tumataas ang bilang ng mga nakaw o nasira ng sasakyan na nililinis at ipinapasa bilang maayos pa at pwedeng gamitin sa kalsada, kadalasan ng walang pananagutan. Delikado ito para sa mga mamimili at tila walang magawa ang gobyerno para pigilan ito. Ipinapakita ng itim na pamilihang ito kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon. Ang mga kalsada ng Rusya ay puno ng mga hindi pamilyar na tatak at lumang sasakyan. Habang nahihirapang gumana ang kanilang mga riles ng tren, ang Rusya ang pinakamalaking bansa sa mundo na sumasaklaw ng humigit kumulang 6.6 na milyong milya kwadrado o 17 milyong kilometro kwadrado. Isang malaking hamon ang pagdadala ng mga kalakal at tao sa malayong distansya.
At ang mga riles ng tren ang gulugod ng sistemang ito. Dinadala nila ang lahat, langis at gas, para sa mga pamilihang panlabas, uling para sa mga planta ng kuryente, butil para pakainin ang populasyon, at mga kagamitang militar papunta sa frontline. Ang mga riles ng tren ang bumubuhay sa ekonomiya ng Rusya dahil ito ang nag-uugnay sa mga liblib na rehiyon at mga sentrong industrial. Ikinokonekta nila ang mga minahan ng Siberia sa mga pabrika ng Moscow at ang mga daungan sa silangan sa mga pamilihan sa Europa. Sa bansang madalas may hindi mapagkakatiwalaang kalsada at mahal na pamasahe ng eroplano para sa kargamento, ang tren ang paraan para manatiling umaandar ang mga bagay. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga riles ng Rusya ay dumaranas ng matinding pagsubok at nagsisimula ng mabigo. Ang digmaan sa Ukraine ay inilagay ang mga ito sa sukdulan. Naging prioridad ang mga lohistika ng militar tulad ng paglipat ng mga tropa, tangke at bala. Dahil dito, naapektuhan ang mga sibilyang industriya. Prioridad ang gasolina at bala, kaya naiiwanan ang iba pang kargamento. Maging ang lohistika ng militar ay hindi rin maayos ang takbo. Umakyat ang bilang ng mga ulat ng mga padala ng bala na nahuhuli o biglang nagpapalit ng ruta sa huling sandali. Naantala ang ilang pagpapadala ng tropa dahil sa mga problema sa transportasyon. Kaya napilitan maghintay ng ilang araw ang mga sundalo para sa kagamitan o supply. Kapag pati ang militar ay nakakaramdam na ng hirap, ibig sabihin ay malapit nang bumigay ang sistema ng riles. Ang hirap na dinaranas ng sistema ng riles ay may epekto sa buong ekonomiya. Hindi makakuha ng mga hilaw na materyales sa tamang oras ang mga pabrika, kaya tumataas ang mga gastos. Dahil sa kakulangan ng supply, tumataas ang presyo ng mga paninda. Noong 2024, ilang rehiyon ang nakaranas ng ilang linggong pagkaantala sa mga pangunahing supply gaya ng materyales sa konstruksyon at pagkain. Ang mga ganitong abala ay pinakamalaking dagok para sa maliliit na negosyo at mamimili dahil hirap silang sa dagdag na gastos. Dahil sa mga parusa na naglilimimita sa mga rutang pandagat papuntang Europa, napilitan ang Russia na mas umasa sa tren. Ang mga export gaya ng uling at butil na dating dinadala sa barko ay naipon na sa mga himpilan ng tren. Naghihintay sa mga labis ng napupunong tren. Ang pagtaas ng demand ay nagbunyag ng mas malalim na issue. Luma at napabayaan ang mga riles ng tren sa Russia. Marami sa mga infrastruktura ay mula pa noong panahon ng Soviet na may mga riles at tulay na hindi naayos ng maayos sa loob ng mga dekada. Ang kakulangan sa pamumuhunan ay nag-iwan sa sistemang mahina. Ngayong tumaas na ang paggamit, bumibigay na ito sa ilalim ng presyon. Ano ang resulta nito? Tila nagkakaroon ng aberya kahit saan. Ang pagkaantala ng kargamento ay araw-araw nang nangyayari at ang carbon ay naipit sa Siberia. Hindi makakarating sa mga pantalan para ma-export. Ilang exporter lumipat ng ruta sa Kazakhstan at Belarus papunta sa mga dayuhang merkado. Ngunit nadadagdagan lang nito ang tagal ng biyahe, dami ng papeles, at pagkaantala. Makikita ang epekto nito sa iba't ibang industriya. Itinigil ng mga planta ng semento ang operasyon dahil sa kakulangan ng apog at uling. Nahuhuli naman ang mga paggawaan ng bakal sa mga kontrata. Ang mga pabrika ng pagpoproseso ng pagkain sa malayong silangan ay naapektuhan din dahil sa pagkaantala ng materyales sa packaging at gasolina ng ilang linggo. Sunod-sunod na pagkaantala ito, mula sa siksikang linya ng kargamento hanggang sa bakanteng estante at di natutupad na petsa ng paghahatid. Ang pagkakapatong-patong ng mga butil sa imbakan sa kanayunan ay nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Higit sa lahat, dumadami ang mga pagkaligaw ng tren at aksidente dahil sa labis na kargang riles at lumang mga kagamitan. Noong 2024, iniulat ang pagtaas ng mga insidente sa riles tulad ng sunog at banggaan dahil sa hirap ng sistema na makasabay. Malaking problema ang mga piyesa dahil pinutol ng mga sanksyon ng kanluran ang access sa mga mahahalagang bahagi. Kabilang dito ang bearings, braking system, at signal technology. Dating inangkat ng Rusya ang mga ito mula sa Alemanya at Estados Unidos. Ngunit ngayon, nawala na ang mga supply line na iyon. Hindi kayang punan ng lokal na produksyon ang kakulangan at kulang ang Rusya sa teknolohiya at kapasidad para gumawa ng dekalidad na pamalit. Kaya tumatakbo ang mga tren gamit ang luma o pansamantalang pyesa na nagpapataas ng panganib ng pagkasira. Hindi lang sa kagamitan ang problema, kundi pati sa sistema mismo. Ang Russian Railways, ang state-owned company na nagpapatakbo ng network, ay nasa financial disarray.
Ang utang nito ay umabot na sa mahigit 1.7 trilyong rubles o humigit kumulang 21 bilyon sa kasalukuyang palitan. Bumaba ang kita dahil bumagsak ang mga export papuntang Europa na pangunahing pinagkukunan nito. Samantala, ang paglipat ng Rusya sa China bilang kasosyo sa kalakalan ay hindi naging inaasahang solusyon. Hindi maayos ang koordinasyon at siksikan ang mga rutang tren papuntang China. Nakatenga ng ilang araw ang mga tren, naghihintay ng pahintulot habang nasisira o bumababa ang halaga ng mga kalakal. Nakakulong sa masamang siklo ang RCD, kailangan nito ng pera para ayusin ang sistema, ngunit kulang ang kita nito dahil sa sira-sirang sistema. Ang krisis sa Riles ay hindi lang problema sa lohistika. Pabigat din ito sa buong ekonomiya. Nagpapamahal at nagpapabawas ng kasiguraduhan sa lahat ng bagay. Kung parehong pumapalya ang mga kotse at tren, ano ang sinasabi nito tungkol sa mas malawak na ekonomiya ng Rusya? Kita mo, ang industriya ng kotse at riles ay hindi lang basta-bastang mga sektor. Para silang salamin na nagpapakita ng mas malalalim na problema, ang pagbagsak ng supply chain, pag-iisa ng teknolohiya, at mahinang demand ng mga mamimili ay palatandaan ng naghihirap na ekonomiya. Kahit na patuloy na nag-uulat ang Moscow ng pinalaking bilang ng paglago, ang totoo ay tumitigil ang pag-usad ng ekonomiya. Ang pagbagal ng ekonomiya ay babala na nawawalan na ng bisa ang paggastos sa panahon ng digmaan na nagpatatag dito noong 2022 at 2023. Ang paglabas ng mahigit dolyar, 250 bilyon mula sa bansa patungo sa mas ligtas na mga pamilihan ay isa pang babalang ekonomiko habang inililipat ng mga negosyo at mayayaman ang kanilang pera. Ayon sa Ministeryo ng Ekonomiya ng Rusya, halos 10% na ang inflasyon na unti-unting nakakasira sa kakayahang bumili ng mga tao. Bumaba rin ang produksyon sa industriya kung saan nahihirapan ang mga pangunahing sektor tulad ng pagmamanupaktura at konstruksyon na makuha ang mga kinakailangang materyales. Ipinapakita ng datos na nanghihina na ang ekonomiya. Makikita ito sa mga krisis sa transportasyon. Ang pagkasira ng supply chain at teknolohikal na pag-iisa sanhi ng mga parusa ay nag-iwan sa bansa gamit ang mga lumang sistema ng walang malinaw na paraan para magmodernisa. At ang kakulangan sa modernisasyon na ito ay nakikita rin sa larangan ng software. Maraming sistema ng transportasyon ang umaasa pa rin sa mga computer system mula pa noong panahon ng Soviet na tinapal ng mga lumang programa. Natigil ang pagsasa-digital ng kontrol sa trapiko ng tren at mga sistema ng inventaryo ng piyesa ng sasakyan dahil walang access sa Western na software. Napilitan ang ilang inhinyero na gumamit ng mga pirated na kopya. Ngunit, nangangahulugan ito ng panganib sa seguridad at mas mahirap na koordinasyon. Ang simpleng bug sa software sa maling lugar ay maaring magpatigil ng buong linya ng lohistika at mas madalas na nangyayari ito. Bukod dito, ang mahinang demand ng mga mamimili dulot ng mataas na inflasyon at mahigpit na kredito ay pumipigil sa paglago ng mga industriyang ito. Ang mga problemang ito ay lumilikha ng feedback loop. Mas kaunting produksyon ay nagdudulot ng mas kaunting kita at pamumuhunan na humahantong sa mas mababang produksyon. Ang ekonomiya ng Rusya ay nasa pababang spiral na mahirap takasan. Sa kaibuturan nito, umaasa ito sa limitadong pundasyong nakasalalay sa mga export sa panahon ng digmaan. Ang pagbebenta ng langis at gas sa China at India ang sumusuporta sa budget ng bansa. Noong 2024, tumaas ng humigit kumulang 10% ang presyo ng export ng langis. At ang kalakalan sa mga bansang hindi nagpatupad ng parusa ay tumulong sa Rusya na magkaroon ng maliit na budget surplus na 2.2 bilyon. Ngunit delikado ang ganitong kabuhayan. Ang mga lokal na infrastruktura tulad ng riles at pabrika ay dahan-dahang nasisira. Ang bawat dolyar na ginagastos sa digmaan ay hindi na magagamit sa pagpapaganda ng mga reels, paggawa ng mga sasakyan o pagmodernisa ng mga industriya. Habang tumatagal, lalong lumalala ang sitwasyon. Ang bansang hindi makapaglipat ng maayos ng mga produkto o tao ay hindi unlad. Humihinto ang produktibidad, tumataas ang mga gastos, at bumababa ang antas ng pamumuhay. Nauubos na ang lakas at mga tangke ng Rusya. Ang epekto ng digmaan ay higit pa sa pera. Nagdudulot ito ng pangmatagalang pagbabago sa ekonomiya ng Rusya na maaaring tumagal ng dekada. Ang pagtuon sa mga militar na pangangailangan ay nagresulta sa pagbabago sa mga industriya gaya ng reels, kung saan inuuna ang mga sundalo at armas kaysa sa mga sibilyang produkto. Hindi lang pansamantalang abala ito. Binabago nito ang sistema. Mga pabrikang dating gumagawa ng piyesa para sa tren, ngayon ay gumagawa na ng gamit militar. Marami ng manggagawang eksperto sa pag-aayos ng reels ang pinapadala sa frontline o lumalabas na ng bansa. Brain drain ito. Noong 2024 nawalan ang Rusya ng mahigit 500,000 katao. Karamihan ay mga batang profesional sa engineering at information technology.
Sila sana ang makakatulong sa muling pagbangon ng sektor ng auto at riles. Ngunit sa halip, nagsisimula na sila ng bagong buhay sa Turkey o Georgia. Maliban sa brain drain, ang pagtanda ng workforce ay nagpalala pa sa sitwasyon. Bumababa na ang bilang ng mga bagong empleyado sa mga skill jobs tulad ng pagme-maintain ng tren, rail welding at auto engineering. Kakulangan sa pondo o pagsasara ng mga vocational school na nagtuturo sa mga teknisyan. Dahil sa pananatiling pareho ng sahod sa mga trabahong ito, hindi ito kaakit-akit sa mga nakababatang manggagawa. Kahit may pondo para sa pagpapabuti ng mga linya ng tren o pagpapalawak ng produksyon ng pabrika, madalas ay kulang pa rin ang mga bihasang manggagawa para gawin ang trabaho. Habang tumatagal ang digmaan, mas lalong mahihirapan na mapalitan ang mga talentong iyon. Talakayin natin ang panig ng tao rito dahil ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero at makina. Para sa mga karaniwang Ruso, ang mga krisis sa sasakyan at tren ay nagpapahirap sa buhay araw-araw. Isipin mo ang isang taong nakatira sa isang maliit na lungsod gaya ng Tver o Yaroslavl. Nakakaranas na sila ng pagtaas ng presyo ng pagkain at upa dahil sa inflation. Hindi na nila kayang bumili ng bagong kotse. At ang luma nilang kotse ay madalas nang masira dahil mahirap nang makahanap ng mga pyesa nito. Hindi rin nakakatulong ang pampublikong transportasyon dahil nababawasan ang serbisyo ng bus at iba pa dahil kulang na sa pondo ang mga lokal na pamahalaan. Binabawasan na rin ang operasyon ng mga lokal na linya ng tren at regional na metro system. Sa Perm at Novosibirsk, ang schedule ng tren para sa mga nagko-commute ay lubhang nabawasan. Dahil dito, libo-libong tao ang stranded or napilitang maghanap ng mamahaling alternatibo. Naubos na ang pondo para sa mga pagkukumpuni, kaya madalas tumatakbo ang mga tren na kulang sa bagon o hindi na humihinto sa ilang istasyon. Ang mga sibilyan na umaasa sa abot-kayang transportasyon ngayon ay naiipit sa mga pagkaantala o siksikan sa mga plataporma. Ito ay mga sagabal na nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa malalayong rehiyon ng bansa. Dumarami ang mga pagkadismaya na nagdudulot ng pakiramdam na nawawala na sa kontrol ang mga bagay-bagay. Ramdam din ito ng mga negosyo. Ang maliliit na panaderya sa Kazan at mga kumpanya ng konstruksyon sa Volgograd ay umaasa sa tren para sa kanilang mga supply. Kapag nahuhuli ang mga delivery o tumataas ang gastos, kailangan nilang magtaas ng presyo o magbawas ng operasyon. Noong 2024 na iulat ng mga maliliit na negosyo sa Russia ang 15% na pagbaba ng kita. At marami ang sinabing pangunahing problema nila ang issue sa transportasyon. Ang ilan ay tuluyan ng nagsasara dahil hindi na kayang makipagsabayan. Malaking daguok ito sa mga lokal na ekonomiya, lalo na sa mga rehiyong malayo sa Moscow na may kaunting trabaho. Walang katapusang epekto ito. Mas kaunting negosyo ay nangangahulugan ng mas kaunting trabaho na nagre-resulta sa mas kaunting pera para sa mga pamilya, na nagdudulot ng mas kaunting paggastos at tuloy-tuloy pa. Isa itong pababang siklo na mahirap putulin. Dagdag pa rito ang kawalan ng pangmatagalang pagpaplano. Ang mga pinuno ng Rusya ay nakatuon sa kung paano makaligtas sa digmaan at umiwas sa mga parusa. Pero hindi nila iniisip kung ano ang mangyayari pagkalipas ng 5 o 10 taon mula ngayon. Kailangan ng industriya ng sasakyan ng pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad para makipagsabayan sa buong mundo. Pero hindi iyon nangyayari. Kailangan ng sistema ng tren ng isang kumpletong pagsasaayos, kasama ang mga bagong rails, makabagong lokomotibo, at mas mahusay na pamamahala. Ngunit hindi nila ito magawa dahil nakatali ang budget sa mga pansamantalang solusyon. Noon, maliit lang na porsyento ng budget ng Russian Railways ang napupunta sa mga pangunahing pagpapabuti. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa nakaraang dekada kung kailan prioridad ang pangmatagalang pag-unlad. Ang kakulangan sa malayong pananaw na ito ay naglalagay sa Russia sa mas malalaking problema sa hinaharap. Ang bansang hindi namumuhunan para sa kinabukasan ay tumataya laban sa sarili. Nabigo ang mga polisiyang ipinatupad ng Russia para tugunan ang problema. Naging pundasyon ng estratehiya ng Kremlin ang pagpapalit ng mga banyagang produkto ng mga gawa sa Russia. Sa industriya ng sasakyan, sinisikap nilang gumawa ng mga kotse nang walang mga piyesang mula sa kanluran. Pero gaya ng nakita natin, ang resulta ay mga kotse na mababa ang kalidad na ayaw bilhin ng kahit sino. Nagbuhos ng pera ang gobyerno sa Russian Railways sa riles sa pamamagitan ng mga bailout. Ngunit pansamantala lamang itong solusyon, hindi pang matagalang ayos. Ang totoong problema ay sistematikong korupsyon at labis na sentralisasyon. Kadalasan, bilyon-bilyong ruble na nakalaan para sa mga upgrade ay nawawala lang sa bulsa ng mga opisyal. Minsan, ang pondo ay napupunta sa mga proyektong hindi nakakatugon sa pangunahing problema tulad ng pagpapanatili ng riles. Malaking pondo ang inilaan para sa mga upgrade nitong nakaraang mga taon. Ngunit kakaunti lang ang talagang napunta sa mismong riles. Ayon sa mga investigasyon,
May mga kontratang ibinigay sa mga kumpanyang walang karanasan. Gastos sa pagkukumpuni ay napakataas at may mga indikasyon ng katiwalian. Sa isang kaso, na-certify na ganap ng na-renovate ang isang tulay. Kahit na natuklasan ng mga inspektor na mga handrail lang ang pininturahan. Ang sistema ay nagbibigay gantimpala sa mga konektadong kumpanya, hindi sa mga may kakayahan. Makikita ang resulta nito sa pagtaas ng mga pagdidiskaril at pagkaantala. Dahil nakasentro ang paggawa ng desisyon sa Moscow, napipilitang mag-survive ng mag-isa ang mga regional na riles at pabrika. Ano ang naghihintay sa hinaharap? Kung hindi magbabago ang sitwasyon, maaaring tuluyang malugmok ang Russia sa mas malalim na krisis pang-ekonomiya dahil sa problema sa sasakyan at riles. Una, pag-usapan natin ang mga kotse. Kung magpapatuloy ang pagbagsak ng produksyon at pagtaas ng presyo, maaaring maging mas maliit na bahagi na lang ang industriya ng sasakyan kumpara sa dati. Magsasara ang mga pabrika, kaya mawawalan ng trabaho ang marami. Magiging mas umaasa ang Russia sa mga imported goods. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng ilang tatak. Ito ay tungkol sa kawalan ng kakayahang lumikha, mag-innovate at tumayo ng mag-isa. Noong 2000 at 24 halos 1 milyong sasakyan ang nagawa ng Russia, mas mababa kumpara sa 2 milyon na nagawa nila 10 taon na ang nakalipas. Kung magpapatuloy ang trend, posibleng bumagsak ang industriya pagdating ng 2030, maapektuhan nito ang mga gumagawa ng bakal, mga supplier ng sasakyan, at mga dealership. Mas malaki pang problema ang sistema ng tren. Kung hindi maayos ng Russian Railways, ang mga rails at tren nito, mahihirapan ang ekonomiya. Mga rehiyon tulad ng Siberia at malayong silangan na umaasa sa tren para kumonekta sa iba pang bahagi ng Russia, posibleng ma-isolated. Magdurusa ang mga export dahil hindi makakarating sa mga pantalan ang karbon, langis, at butil. Noong nakaraang taon, bumaba ang kita sa export dahil sa mga problema sa tren. Maaari pang lumala ang sitwasyon kung hindi masolusyonan ang problema sa sistema. Posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag naipit ang butil. At maaaring huminto ang mga industriya kapag naubusan ng hilaw na materyales. Seryoso ang usapan. Ayon sa mga ulat, may mga pabrika sa Urals na nagbabawas ng produksyon dahil sa ilang linggong pagkaantala ng mga delivery ng bakal at uling. Hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, kundi pati sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa pagkakakilanlan ng Russia bilang isang bansa. Ang pagbagsak ng industriya ng sasakyan at tren ay unti-unting nakakasira nito. Ang Lada ay simbolo ng tibay at katatagan. Isang sasakyan na kayang lagpasan ang matitinding kalsada at taglamig ng Russia. Ang mga riles ay parang mga ugat ng isang imperyo na nag-uugnay sa malawak na bansa. Tila bahagi ng kaluluwa ng Russia ang unti-unting nawawala sa bawat pagbagsak ng mga sistemang ito. Naiinis ang mga tao hindi lang dahil hindi sila makabili ng kotse o makasakay ng tren, kundi dahil nahihirapan ang Pilipinas na makasabay. Mahirap sukatin ang pagkawala ng pagmamalaki at ang pakiramdam ng pagbagsak kumpara sa gross domestic product o inflasyon. Ngunit kapwa rin itong totoo. Sa pagtanaw sa hinaharap, mas mataas na ang nakataya. Habang mas tumatagal na hindi inaaral ng Rusya ang mga isyung ito, lalo itong lalala. Hindi mawawala agad-agad ang mga parusa at wala ring palatandaan na matatapos na ang digmaan. Ang langis at gas ay maaaring magpanatili ng ilaw sa ngayon. Ngunit hindi nila kayang buuin muli ang ekonomiyang unti-unting bumabagsak mula sa loob. Kung walang maaasahang mga kotse at tren, nanganganib na maging isang bansang naiiwan ang Rusya. Ihihinto ang mga industriya, mahihiwalay ang mga rehiyon, at lalaki ang agwat ng mayaman at mahirap. Maaaring magpatuloy ang paglaganap ng mga alitan na maaaring humantong sa pagkakawatak-watak ng ekonomiya at ng buong bansa. Saan tayo tutungo mula rito? Papunta na ba ang Rusya sa isang madilim na panahon kung saan ang dati nitong ipinagmamalaking mga sistema ay tuluyang mabubulok at malilimutan? Isa lamang ba itong mahirap na yugto sa mahabang kasaysayan ng pagtitiis sa matinding pagsubok? Malamang, nasa gitna lang ang katotohanan. Maaaring malampasan ng Rusya ang krisis, ngunit ang pagtitiis ng walang pag-aangkop ay unti-unting pagbagsak. Ang pagbagsak ng industriya ng sasakyan at tren ay hindi lang basta mga hadlang sa daan. Mga babalang palatandaan ito ng isang sistemang nahihirapan, isang bansang nauubusan ng mga opsyon. Kapag tumigil ang mga tren at huminto ang mga sasakyan, hindi lang ito issue ng transportasyon. Tungkol ito sa isang bansang naliligaw ng landas. Nahihirapang magkaisa sa bigat ng sarili nitong mga desisyon. Ang tanong ay kung kakahanap ba ng paraan ang Rusya na magbago ng direksyon bago tuluyang mawala sa ayos ang lahat.
Tungkol ito sa isang bansang naliligaw ng landas, nahihirapang magkaisa sa bigat ng sarili nitong mga pinili. Ang tanong ay kung makakahanap ba ng paraan ang Rusya na magbago ng direksyon bago tuluyang bumagsak ang lahat.